Kamusta mga pus? Lawrence Motovlog here. No time no vlog tayo ha. Ngayon lang bumuti yung panahon at nagisama. Pupunta tayong Boxhill ngayon. Painit lang tayo ng makina. Kasi yung last kong vlog, yung Banawe, diba? 2 weeks ago na. Meaning, 2 weeks na tong na-stock kahit yung ating NMAX. Kaya ngayon, magwawat-wat tayo ng makina. Tapos, pag-uusapan na rin natin bakit I love MIUI 125. Ito yung mga nakita ko na nagustuhan ko dito sa MIUI 125. Maganda yung kanyang riding position. Sporty siya. Sporty siya. Medyo sporty. Parang sporty. Number 2 na nagustuhan ko dito is yung kanyang tibay. Kahit alam nating kumakain ng langis to, is matibay pa rin siya. Wow, na-miss ko. Maganda talaga ang MIUI eh. Basta marami akong nagustuhan dito sa MIUI na to. Baka ito na nga yung favorite ko ngayon eh, kaysa dun sa NMAX. Pero ewan ko lang. Pero the best talaga tong MIUI na to. Nagtataka lang ako, dapat meron na ring bagong MIUI, di ba? Yung mga keyless, sana gawin ni MIUI. Gas consumption niya is okay din. For me parang 38 to 40 ganun. Tipid din siya. Wag nyo lang lagyan ng sidings. Talagang tatakaw siya. Oo, tatakaw. Pero itong ating MIUI, kahit matanda na to, 2016 model, pure stock, never nabuksan yung kanyang sidings. Okay pa naman, wala namang nakakaiba. Importante talagang maalaga ka sa oil. Ay, one way na pala dito ngayon. Nanibago ako. Yung order niya is 86,000. Hanggang ngayon okay naman, di siya nagpapalya. Meow. Ganda pa i-bengi-benking to eh. Favorite part. Wee! Puro one way ngayon dito sa Boxhill ah. Ngayon lang kasi tayo nakaalis mga boss. Kasi yung daanan namin ng putik. Hindi makalabas ang motor. Pero ngayon okay na. Yeah, vlog ulit tayo. Yeah. Diba? Makikita mo na maganda yung kanyang riding position kahit sa benkingan. Diba? Oh. Saka yung gusto ko dito, mura yung kanyang mga pyesa. Syempre Yamaha yan, Lodi. Mura ang pyesa. Kung itutulad mo naman sa Honda, medyo mahal talaga. No joke, mahal ang Honda, pero quality din. Okay. Dito na tayo sa Boxhill. Literal na masyal lang tayo. Ay, kakamiss mag-vlog. Na-miss ko kayo. Naglagay pala ako ng mini driving light mga pus sa harap. Pasyal tayo dito para may iba din. Saka gusto ko dito sa MIUI natin mga pus, hindi siya nagbibitin sa akyatan. Oh, di ba? Tirik nito. Kung sa camera siguro hindi siya matirik mga pus, matirik siya. Mag-i-enjoy lang tayo ng view dito. Walang bitin yan sa akyatan eh. Tapos dito pala sa pupunta natin mga pus, dito yung may magandang view sa taas. Magpipicture lang pang thumbnail. Tapos baba na tayo. Epic talaga yung ride namin, yung punta kaming Banawe mga boss. Pagdating namin dun sa arko ng Banawe, ang lakas ng ulan, sobra. Syempre ayoko din i-risk tong ating GoPro yung time na yon. Syempre medyo matanda na yon, Hero 9. Kaya nakasupot siya, nakabalkot siya ng plastic. Hindi na namin tinuloy yung vlog, pero nakapunta kami doon. Tapos yung pauwi kami, paglampas pa lang ng arko ng Banawe, pauwi pa lang kami, naflatan ako sa harap. Grabe naman yun, bumigay yung gulong. Tapos syempre kinabahan din ako nun. 58 kilometer yun. Tapos yung pinakamasaklap doon, 58 kilometer na running flat kasi walang vulcanizing doon.
Pagdating namin sa town ng bundok, merong mga motor shop din doon. Pero yung problema, wala silang size 14. Puro size nila is 17, 18, 21 yung mga pang jumper. At size 15. Yung 15 is pang kuliglig. Yung ginagamit doon sa bukid. Tapos yung ginawa ko doon, no choice. Bumili ako ng interior. Yung interior naman na nilagay is size 15. Pangkuliglig. Buti kasya. Hanggang ngayon gamit ko pa rin sa harap. Yun yung epic ride na hindi ko makakalimutan. Okay, back to topic ngayon mga boss. Why? Tapos bago na rin pala yung ating GoPro. Wala na yung Hero 9 natin. Hero 10 na ngayon. Bumili tayo brand new. Sa wakas nagka brand new din tayo. Ganun pala yung feeling kung may bago kang sports cam tapos brand new pa. Nakakakwa naman, touch. Teka lang, saan na yung pwesto, saan na yung view dito na pagpipicturean natin? Wala naman na. Saan tayo magpipicture? Ay, wala na dito. Wala na, rough road na dyan. Doon na lang tayo sa kanina sa taas. Rough road na pala doon. Hindi ko pa alam. Dito na kasi yung meron eh. Wala kayo magagalit dito. Wala naman siguro. Ito. Pang thumbnail lang. Tapos yung mga pyesa nito mga pus, sobrang mura. Ito na lang isipin nyo mga pus ha. Sa sobrang ganda ng MIUI at sobrang magaan sa bulsa. Alam nyo ba yung kanyang belt is 500 pesos lang sa kasa? O, di ba? Ganun kamura. Eh, yung Honda Click 125, magkano yon? Yung stock niya sa kasa, 1.3. Kung di ako nagkakamali, 1.3 yun. Itong MIUI is 500 lang sa kasa. Doon pa lang na difference. Syempre, mas lamang kung talagang practical tayo. Saka maganda naman si MIUI. Kaya ito yung nagustuhan ko eh. San-san na tayo pupunta. Ang layo pala nito. Akala ko malapit lang. Ay, madulas oh, lumot. Sa loob-looban na tayo ng bundok. Yung kagandahan pa sa MIUI mga post, kung talagang mahilig ka sa sporty position, tapos yung mga kurba-kurba, mga banking natin, bagay sa'yo itong motor na to. Hindi ko naman inaano ang Honda Click 125, pero parang hindi ko trip yung riding position niya. Nag-i-street body ako dun eh. Dito hindi naman. Tapos yung mga brake pad niya mga post, sobrang mura lang. Kahit yung mga second hand niyang pyesa, yung mga pipe, super mura lang din. Hindi naman gano'n na kamahal. Woo! Grabe naman yon. Namiss ko tuloy mag-sports bike. Pare ko. Kahit tumatakbo tayo may lamok. Who's that? Shit, one way pala dito. At ayun mga pus, yun lang yung masasabi ko sa vlog na